Sa loob ng maraming taon, ang Iran ay nagtatayo. May bagong nuclear site na itinatayo na kabaon ng malalim sa loob ng bundok at hindi ito nakikita. Nakatago, pero hindi kasing lihim ng gusto ng Iran. Ngayon, nabunyag na ang nuclear na bundok pickaxe ng Iran. Ngayon, ito na ang pangunahing target ng US at Administrasyong Trump sa mundo. Pero tiwala ang rehimen na hindi masisira ang bundok na ito ay nakabaon ng napakalalim sa bundok. Kaya imposibleng tamaan ito ng US. Sumagot ang Amerika, hawakan ang 30,000 libra kong bombang pandurog ng bunker. Nagsimumula lahat sa banta habang patuloy na inaatake ng Iran ang mga barko sa Strait of Hormuz. At habang nagsimula ng pumasok ang mga ataking ito sa Red Sea sa pamamagitan ng mga Houthi at marahil pati sa Caspian Sea. Ayon kay Pangulong Donald Trump, tinitutukan ng US ang isa sa pinakamalaking target sa mainland ng Iran. Target ng Amerika ang bundok pickaxe dahil dito may malalim na nuclear site sa ilalim ng lupa. Malinaw ang babala ni Trump. Tapusin ang blockade sa Hormuz o magdadala ng bomba ang US sa laban ng piko. Tatamaan natin ang lugar na yan. Malamang sa lalong madaling panahon at wala silang magagawa tungkol dito, sinabi ito ni Trump noong Hulyo 21 habang kasama si Pangulong Joseph Aoun ng Lebanon sa White House. Nandun si Aoun upang subukang makamit ang kahit anong uri ng katatagan para sa kanyang bansa matapos ang ilang buwang labanan sa pagitan ng Israel at ng grupong militante na Hezbollah na suportado ng Iran sa teritoryo ng kanyang bansa. Sa halip, naging saksi siya sa harap mismo ng ipahayag ni Trump sa buong mundo na ang katatagan na ito ay makakamit sa pamamagitan ng lakas militar. Sinusundan namin ang material. Doon nagaganap ang aksyon. Pahayag ni Trump bago niya ulitin ang banta na matinding babanatan ng US ang bundok pickaxe. Maraming tanong ang lumilitaw. Kaya ba talagang tamaan ng US ang tila di masirang lugar na ito? Gagawin ba nila? Bakit? Pero ang pinakamahalaga at ang tanong na sisimulan natin, ano ang bundok pickaxe? Sa unang tingin, parang isa lamang ito sa maraming bundok at burol sa mainland ng Iran. Hindi ito pangkaraniwan, pero mas palatandaan ito kaysa nakakatakot na pasilidad militar. Ganon ito sa loob ng mga dekada bago magsimulang magtayo ang rehimen ng Iran. Ngayon, ang bundok pickaxe ay naging isang malaking nuclear site na itinuturing na isa sa pinaka-secure na pasilidad sa gitnang silangan. Ilang taon nang gumagawa ang Iran ng malalawak na tunnel complex na ilang dosen ng metro ang lalim sa ilalim ng lupa sa tinawag ng CBS News na ekstensyon ng pasilidad nuklear ng Natanz na tinarget ng US noong tag-init ng 2025 at sa Operation Epic Fury. Ngunit, ang bundok pickaxe ay higit pa sa simpleng ekstensyon. Hindi ito gaya ng pagdagdag ng garahe sa bahay na may 5 kwarto. Ilang taon ginugol ng Iran sa pagdevelop ng pasilidad na ito para mapantayan ang Natanz o alinman sa iba pang nuclear facility sa Iran sa laki at saklaw. Sinimulan ang trabaho noong 2020 matapos ang sunog sa Natanz Nuclear Facility na nagpaalala sa Iran sa kahalagahan ng ilang pasilidad. Lahat ay nagsisilbing panangga kung pumalya ang iba. Iniulat ng Time Magazine na ang sunog na ito nagsilbing mitsa para sa pagbuo ng Pickaxe Mountain ay aktual na isang gawa ng paninira. Mas lalong naging dahilan para magtayo ng bagong lokasyon. Kung natamaan na ang Natanz dati, pwede uli itong tamaan. Pinatunayan ng US at Israel na tama ang Iran noong 2025 at 2026 gamit ang mga bunker busting bomb. Noong una, ang mga tunnel sa Pickaxe Mountain ay ginawa bilang kapalit ng Natanz Centrifuge Assembly Facility sa ibabaw ng lupa na nasunog at di umano'y sinabutahe. Mula matalinong hakbang ito ng Iran. Kung ililipat mo sa ilalim ng lupa ang dating madaling ma-access, mas mahihirapan ang mga saboteur na makalapit dito. Ang bagong lugar ay malapit sa Natanz. Mga 2 kilometro lang ang layo. Isa pa sa malalaking tanong ay kung gaano kalalim ang lugar. Ayon kay James Acton, co-director ng Nuclear Policy Program sa Carnegie Endowment for International Peace. Isa itong napakalalim na pasilidad. Hindi natin alam kung gaano ito kalalim. Tinatayang hindi bababa sa 100 metro ang lalim nito. Nagbigay rin siya ng nakakabahalang babala para sa US. Hindi kayang sirain ang pasilidad na ito. Ginawa ng Iran ang lahat ng makakaya nito para palakasin ang opinyong iyon sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga depensa sa paligid ng bundok pickaxe. Bukod sa ang pasilidad ay nasa hindi bababa sa 100 metro sa ilalim ng lupa, ang bundok ay pinoprotektahan din ng ilang anti-aircraft na baterya. Posibleng nandoon pa ang mga baterya. Di tulad ng ibang nuclear site sa Iran, di pa tinamaan ng US airstrike ang bundok ng pickaxe. Ipinapakita nitong nandoon pa rin ang mga depensang panghimpapawid doon. Maaring banta ang mga depensang yon sa anumang Amerikanong bomber na pupunta sa nuclear site ng Iran. Malaki rin ang Pickaxe Mountain. Makikita sa satellite images na maraming pasukan ang pasilidad na nagsasabing 2.7 kilometro kwadrado ang lawak nito. Kailangan talagang harapin ng US yan. Ayon sa Fortune, plano ng Iran na gamitin ito hindi lang pang-imbak ng centrifuge. Dahil malaki ang proyekto, posibleng gamitin ng Iran ang bundok pickaxe sa pagpayaman ng uranium. Sa teorya,
maaring gamitin ito ng Iran sa paggawa ng sandatang nuclear. Paalala lang, walang ebidensya na nagpayaman ng uranium o nagsagawa ng aktibidad nuklear ang Iran sa bundok Pickaxe sa ngayon. Noong Hulyo, sinabi ni Trump na minomonitor ng US ang lugar, pero wala silang nakikitang ebidensya ng aktibidad na nuklear. Sumasang-ayon ang Institute for Science and International Security, ISIS. Dahil ayon sa satellite photo nila, ang lugar ay kasalukuyang itinatayo sa halip na isang lugar na ginagamit na para sa anumang operasyon. Maaring yun talaga ang pakay ng Iran. Ayon kay Ismail Bagay, tagapagsalita ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Iran, walang nuklear na aktibidad sa lugar. Nag-ingat ang ISIS sa pahayag gamit ang hindi malinaw. Wala pa ring petsa kung kailan magiging operational ang Pickaxe Mountain. Hindi pa rin malinaw kung itutuloy ng Iran ang malaking pasilidad para sa pag-aassemble dahil sa pagkawasak ng programang sentripiho ng Iran. Kasama na ang kakayahan ng Iran na gumawa ng mga bahagi ng sentripiho na kailangan para sa isang planta ng asembleya ayon sa pagtatasa ng grupo. Ang konklusyon, walang nangyayari sa Pickaxe Mountain ngayon. Pero isa itong base sa ilalim ng lupa. Nakatago sa paningin ang nasa ilalim ng bundok. Sa pagkakaalam ng lahat, posibleng naghuhukay na ng lagusan ng Iran mula bundok papuntang Natanz. Maaring may paglilipat ng nuclear na material ngayon na hindi alam ng iba dahil ang satellite images ay nakikita lang ang ibabaw ng lupa. Maaring haka-haka lang yon sa aming panig. Pero posible rin naman yon. Ngayon, malinaw na sa atin kung ano ang Pickaxe Mountain. Pero may mga tanong pa rin natitira. Maaari bang tamaan ng US ang lugar na yon? At kahit na kaya nito, gagawin ba nito? Susurin natin ang mga sagot sa mga tanong na yan. At aalamin din natin kung saan ba talaga ito sa ilang sandali. Una, paalala lang ito na nanonood ka ng programang pang-militar. Kung may natutunan ka sa aming channel, mag-subscribe at i-enable ang notifications para updated ka sa susunod naming palabas. Kaya ang malaking tanong, kaya ba ng US natamaan ang bundok Pickaxe ng sapat kalakas para magdulot ng pinsalang kailangan upang mapatigil ang operasyon ng lugar na yon? Tila tiwala si Pete Hegseth, kalihim ng digmaan ng US, na magagawa nila yon. Nang tanungin tungkol sa mismong tanong na ito, sumagot si Hegseth, maraming kakayahan namin ay classified bago idagdag. Pero kung may sinuman sa mundo na kayang abutin ang kahit ano sa balat ng lupa, ito ay ang militar ng Estados Unidos, ang pinakamakapangyarihang militar sa buong mundo. Malabo ang pinakamaamong salitang magagamit natin para ilarawan ang pahayag na yan. Dahil kakaunti lang ang ibinigay ni Hegseth na totoong estratehiya para atakihin ang bundok Pickaxe. May rason kung bakit mailap magsalita ang kalihim ng digmaan. Napakahirap tibagin ang bundok na ito. Tandaan ang sabi ni Acton na di kayang tamaan ang bunker na malalim sa lupa. Dinagdagan pa ni Acton ang pahayag na yon sa pagtukoy na maaring atakihin ng US ang mga pasukan at labasan ng bundok Pickaxe. Nagbibigay ideya kung anong maaaring gawin. Pero bago yon, marami pang dahilan kung bakit mahirap pabagsakin ang nuclear site na ito. Ayon sa DW, ang pagkakabaon nito ng mahigit 100 metro sa ilalim ng lupa, ang dahilan kung bakit ang Pickaxe Mountain ang pinakamalalim sa lahat ng pasilidad na itinayo ng Iran. Dahil dito, mas mahirap itong sirain gamit ang mga uri ng airstrike na isinagawa ng US laban sa Natanz at iba pang mga nuclear site. Sasagutin ito ng US at Hegseth sa pagsasabing may mga bunker-busting bomb ang Amerika. Gayunpaman, kung kaya nga bang siray ng pinakamalaki at pinakamakapangyarihang mga bombang yon ang isang pasilidad na nakabaon ng kasing lalim ng nasa Pickaxe Mountain, ay hindi pa rin tsak. Sa teorya, posible itong mangyari. Pero para magtagumpay ang US kahit papaano, kailangan nitong gamitin ang pinakamalaki nitong bunker buster, ang GBU-57 Massive Ordnance Penetrator o MOP. Dinisenyo para sa mga target gaya ng bundok Pickaxe, ang bombang ito na 13,600 kilo ay kayang tumagos sa matitibay at nakabaong target sa ilalim ng lupa. Ayon sa Army recognition, ang warhead ng MOP ay tumitimbang sa pagitan ng 2,082 at 2,600 kilo. Kaya hindi 13,600 kilo ng purong mapanirang lakas ang ihahatid ng US. Mga isang 6 na bahagi lang ng MOP ang talagang nagdudulot ng pinsala. Pero ang hanggang 2,600 kilo na sumabog sa saradong pasilidad ay sapat na para magdulot ng matinding pinsala sa estruktura. Ang mahalaga rito ay ang pagtagos. At dyan, nagkakaroon ng hamon ang US. Ang MOP ay tumatagos ng hanggang 60 metro sa bato o konkretong pinalakas. 40 metro pa ang kulang kumpara sa target sa Pickaxe Mountain. Ano ang pwedeng gawin ng US para siguradong masira ang pasilidad sa ganitong sitwasyon? Paulit-ulit na pag-atake ang malinaw na sagot. Nakaasa sa katumpakan ng MOP na may karaniwang paglihis sa target na ilang metro lang para tapusin ang natitirang gawain. Ito ang pinakasimpleng estrategiya. Atakihin ng minsan ang Pickaxe Mountain para umabot sa 60 metrong lalim. Pagkatapos, atakihin ulit ang mismong parehong lugar para makapasok sa pasilidad. Kailangang wasakin ng US ang mga depensang panghimpapawid sa paligid ng pasilidad para magawa ito. At may posibilidad na magkaroon ng aberya. Kapag hindi tinamaan ang target sa ikalawang atake,
uulitin ng US ang pag-atake hanggang masiguro nilang tinamaan ang underground na pasilidad ng Iran. Mapanganib at magastos iyon. Milyon-milyong dolyar ang halaga ng bawat MOP. Ngunit, isang air defense unit lang ng Iran ang kailangan para makatama ng direkta at maging sakuna ang opensiba para sa US. Mahirap tukuyin kung gaano kalaki ang pinsalang nagawa kung meron man. Nasa ilalim ng lupa ang Pickaxe Mountain Site, kaya hindi madaling tasahin ang pinsala gamit ang mga larawang satellite. Pero baka may ibang opsyon. Nabanggit na ito ni Acton, atakihin ang mga labasan at pasukan. Napansin ng ISIS na ang bundok Pickaxe ay may dalawang pares ng pasukan sa ibabaw, kaya madaling target ng US at kanilang bunker busters. Itinuro rin ng parehong grupo na ang mga pag-atake noong nakaraan ay maaring magsilbing gabay sa magiging diskarte ng Amerika sa bundok Pickaxe. Sa ilang pagkakataon, tinarget ng US ang mga lagusan ng bentilasyon ng mga mahihinang bahagi na maaaring magbigay daan sa isang sandata tulad ng MOP na makalusot ng mas malalim kaysa sa karaniwan kapag tumama ito sa lupa. Itinuro rin ng ISIS ang mga overhead na linya ng kuryente na kinakailangan para mapanatiling gumagana ang pasilidad. Kaya nagsisimula ng mabuo ang isang paraan. Kayang pagguhoin ng mas maliliit na bunker buster ang mga daan ng papasok at palabas ng bundok Pickaxe. Habang winawasak ng mga airstrike ang mga nakikitang pinagkukunan ng kuryente, mas mahirap ang mga lagusan ng bentilasyon. Iran lang ang may hawak ng mga plano ng Pickaxe Mountain Site. May mga plano ang Amerika para sa mga naunang site ng Armad Nuclear Weapons Program ayon sa ISIS. Maaring gumawa ng mga palagay tungkol sa konstruksyon at kahit di tamaan ng MOPS ang mga lagusan ng bentilasyon, maaring sapat ang pinsalang dulot sa ibabaw ng lupa para ipasara ang pasilidad na maglalaan ng oras sa Amerika para ulit-ulit subukang tapusin ang gawain. Kung may tiyaga, may paraan. Bawiin natin yon. Kung may map, may paraan, na yung may theoretical ng pamamaraan. Babalik tayo sa isa pang malaking tanong na nabanggit kanina. Tataman ba ng US ang Pickaxe Mountain? Sinabi ni Trump na target ng Amerika ang bundok, ngunit sasalakay ang US kung lalala ang sitwasyon sa kipot ng Hormuz. Bumabalik tayo sa pangunahing barahan ng Iran sa laban nito kontra US. Epektibo para sa Iran ang pagharang sa Hormuz. Ang nag-iisang daan ng tubig na ito ay isa sa pinakaabalang ruta ng pagpapadala sa buong mundo. Dito, dumadaan ang halos 20% ng langis at liquefied natural gas na binebenta sa mundo. Ang pagharang sa kipot ay nagbigay daan sa Iran na maglagay ng presyon sa 12-12 ng mga bansa sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo ng langis, na siya namang naglalagay ng presyon sa US na itigil ang kanilang mga pag-atake kapag nananawagan ang mga apektadong bansang yon. Ayon sa ulat ng US Naval Institute noong Hulyo 24, mababa pa rin ang trapiko sa kipot matapos ang 13 sunod na araw ng pag-atake ng US sa Iran. Mayroon lamang 78 na pagdaan mula Hulyo 13 hanggang 19 kumpara sa 174 noong nakaraang linggo. Nagbanta pa rin si Trump na dapat lumala muna ang sitwasyon sa Hormuz bago tamaan ang Pickaxe Mountain. Lalong lumala ang sitwasyon. Noong ika-26 ng Hulyo, sumabog ang oil tanker sa kipot ng Hormuz matapos tamaan ng naval mine na inilagay ng Iran para pigilan ang hindi autorisadong pagdaan. Sabi ng mga autoridad ng Iran, lumihis ang tanker sa ruta at pinagbayaran nito yon. Ang mga rutang ito ay dinadaan ng mga tanker na may pahintulot ng Iran. Ang nasusunog at wasak na oil tanker ay malinaw na patunay na kayang sirain ng Iran ang mga barkong hindi sumusunod sa kanilang patakaran. Habang nagaganap ang pagkawasak ng tanker, nagsimula na ring umatake ang mga proxy ng Iran sa mga barkong pangkalakal sa Dagat Pula. Ngayon, posibleng masangkot na rin ang Dagat Caspian. Gayun din, noong ika-26 ng Hulyo, iniulat ng Al Jazeera na tinamaan ng Ukraine ang isang barkong komersyal ng Iran sa Dagat Caspian. Ipinatawag agad ng Iran ang mga diplomat ng Ukraine dahil sa ginawa na sinasabing ito ay isang mapanlabang at kriminal na gawain. Ayon sa Ukraine, may karapatan silang atakihin ang mga barkong pangkalakal ng Iran dahil marami sa mga barkong iyon ang nagdadala ng armas at supply na ginagamit ng Russia sa pagsalakay sa Ukraine. May nabuong napakadelikadong sitwasyon at napakaliit ng mitya. Maaring malapit ng sumiklab ang labanan sa pagitan ng Iran at Ukraine. Malinaw na hindi susundin ng Iran ang babala ni Trump na lumayo sa Hormuz. Handa na ang lahat para sa pag-atake ng US sa bundok Pickaxe ngayon. Matapos ang lahat na nangyari, pagkatapos magbabala si Trump, maaring pinaplano na ng US ang pag-atake sa mismong sandaling ito. Hindi natin may kakaila na karamihan ay naniniwalang hindi pa gumagana ang bundok Pickaxe. Iyon ay nagtataas ng mga tanong tungkol sa tunay na halaga ng ganitong pag-atake para sa US, habang tinatangkang pigilan ang pinaniniwalaan nitong lumalakas na kakayahang nuklear ng Iran. Hindi lingid na sa kabila ng usapan sa kipot ng Hormuz, ang nuklear na programa ng Iran ang pinakamalaking pinagtatalunan ng Amerika. Wala pang nuklear na sandata ang programang yon. Hindi tiyak kung plano ng Iran gumawa ng sandatang nuklear o ginagamit lang nila ang enriched uranium bilang panakot. At dahil sa mahabang kasaysayan ng Iran
sa pagsasagawa ng mga lihim na proyektong nuclear, hindi kailanman sigurado ang US sa mga pahayag ng rehimen ng bansa. Maaring gumagana na ang Pickaxe Mountain. Baka gumagawa sila ng nuclear na armas. Dahil sa dalawang maaaring na yon, naging mahalagang target agad ang bundok para sa US. Kahit di pa gumagana ang Pickaxe Mountain, malinaw na plano ng Iran na paganahin ito. Hindi sila gagastos ng ganoon kalaki ng oras at pera sa paggawa kung hindi naman nila balak gamitin ito. At para sa US, ang isang preemptive strike o maagap na pag-atake bago pa man mag-operate ang pasilidad ay maaaring kasing halagaan ng pag-atake sa isa sa mga pasilidad nuklear ng Iran na tiyak na alam ng US na aktibo na. Pwede ring sabihin ng US na nagdulot na ito ng sapat na pinsala sa iba pang mga nuclear site ng Iran. Ang Natanz na nabanggit kanina ay tinamaan noong 2025 at muli noong Marso. Tinamaan ng mga cruise missile mula sa submarino ang Isfahan, pinakamalaking nuclear research complex ng Iran noong Operation Midnight Hammer. May aktibidad pa rin sa lugar para isaalang-alang ng US ang isa pang pag-atake. Ulat ng Wall Street Journal. Tahimik na muling itinatayo ang Talagan 2 matapos ang mga pag-atake noong Oktubre 2024 at Marso 2026. Baka hindi na mahalaga ang Fordo. Dito, ginamit ng US ang ventilation shaft strategy na iminungkahi rin natin para sa bundok Pickaxe. Mayroon pa ring mga target sa ibabaw ng lupa sa lugar na yon. Kaya posibleng tamaan ulit ito ng isa pang pag-atake. Kaya may mga option pa rin ang Amerika. Pero ngayon, ang bundok ng Pickaxe ang pangunahing target. Kung hindi mahalaga, di ito babanggitin ni na Trump, Hegseth at ng administrasyon sa mismong pangalan nito. Para sa US, maaring hindi ito tungkol sa kung gumagana ang pasilidad o hindi. Maaring tungkol sa mensaheng ipapadala ang Pickaxe Mountain. Ito ang pinakamalalim na pasilidad nuklear ng Iran. Kung magagawa ng US na tama ng pasilidad na yon gamit ang kanilang MOPs, matututuhan ng Iran na kahit maghukay pa sila ng sobrang lalim sa ilalim ng lupa na technical na lampas sa abot ng MOPs, hindi pa rin yon solusyon. Maaring maglagay ito ng presyon sa Iran para tapusin ang blockade sa Hormuz. Mukhang yun ang plano ng Amerika ngayon. Panahon lang makakapagsabi kung seryoso ang US sa banta nito sa Pickaxe Mountain. Ang tanging sigurado lang ay ang bagay na matagal nang itinatago ng Iran ay siya na ngayong pangunahing target ng militar ng Estados Unidos. Maaring hindi lang MOP ang dalhin ng US sa Pickaxe Mountain. Nagamit na laban sa mga missile city ng Iran ang mas maliliit na bunker buster na tumitimbang ng 700 at 7 kilo kung saan gumuho ang mga lagusan at nawasak ang mga pasukan. Pwede bang gamitin ang mga mas maliit na bomba sa bundok Pickaxe? Panoorin ang video namin at ikaw na ang magpasya kung makakatulong sila sa US. Sinusuri namin ang kanilang dating paggamit sa Iran. Kung nagustuhan mo ang video, tandaan mong mag-subscribe sa Military Show at i-enable ang notifications para masubaybayan mo ang coverage namin sa mga pinakabagong kaganapan sa reyon ng Golpo. At maraming salamat gaya ng dati sa panonood.